Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay ng Pangarap at welcome back sa aking channel. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay ng Pangarap. Nakausap nga nitong si Hari ang kanilang abogado na sabi nga nitong si Hari kung magagawan ba nilang paraan para hindi na ma-hospital arrest nga itong kanyang dading si Carlos Benitez. At sabi nga din itong attorney na to na maghahanap sila ng option para hindi na hospital arrest nga itong si Carlos Benitez dahil nga sa kasalanan nito. At sabi pa nga nitong si Hari ay kung maaari daw ay gawan daw ng paraan para daw hindi na makulong ang kanyang amang si Dr. Carlos Benitez dahil nga ay may problema na nga itong si Dr. Carlos Benitez sa kanyang pag-iisip at iyon nga ang inaalala nitong si Hari. At ito nga si Dr. RG Tanyag nga ay nakikinig lamang sa likuran nitong sila Hari dahil nga ay hindi nga masigurado nitong si Dr. RG Tanyag kung totoo ba talagang may diferensya na nga sa utak itong si Dr. Carlos Benitez or nagpapanggap lamang ito para makuha ang atensyon nga nitong si Lynette. At samantala itong ang attorney ay sinabi nga dito kay Hari na meron daw silang isang option para daw hindi makulong itong si Dr. Carlos Benitez kundi kung mapapatunayan daw na may mental problem nga itong si Dr. Carlos Benitez ay hindi nga ito makukulong kundi ay dadalhin nga ito sa isang mental hospital para ipagamot nga itong si Dr. Carlos Benitez dahil nga sa pagkawala na nga nito sa sariling katinoan. Ito naman ang ipinagpasalamat nitong si Hari dahil nga ay hindi niya na nga maisip kung ano nga ba talagang nangyayari sa kanyang amang si Dr. Carlos Benitez dahil nga ay kung minsan ay wala ito sa sariling katinoan at kung minsan naman ay hindi sila nakikilala nito, lalo na itong si Hari ay hindi nga siya nakikilala nitong si Carlos Benitez at paiba-iba nga ang sinasabi nitong si Dr. Carlos Benitez at iba-iba rin ang mga pinagagawa nito. Samantala ito ang si Zoe ay kinausap nga itong si Annalyn at sinabi niya nga dito na kailangan niya nang tanggapin na wala na nga ang kanyang maming si Moira at kalimutan na lamang ito at gusto niyang mag-move on na rin at kasama na nga dito ay gusto niya makipag-ayos nga dito kay Annalyn at sabi pa nga nitong si Zoe na kailangan niya ang atensyon nitong si Dr. RG Tanyag at itong si Annalyn para daw ay mas mabilis siyang makalimot at makamove on. At sabi naman nitong si Annalyn ay tutulungan daw nitong si Annalyn itong si Zoe para hindi na siya maging malungkot at para makapag-move on na din itong si Zoe. At ito naman ay pinagpasalamat itong si Zoe dahil nga nakuha niya na nga ang atensyon itong si Annalyn at itong si Dr. RG Tanyag dahil nga ang gusto nga nitong si Zoe ay ipaghiganti ang kanyang ang pagkamatay ng kanyang inang si Moira. So wala na namang kaalam-alam itong sila Annalyn at itong sila Dr. RG Tanyag na may masama na namang balak itong si Zoe. At si Zoe nga ay nagpasaring nga dito kay Annalyn at sinabi niya nga na parang nararamdaman niya daw na nasa paligid lang daw ang kanyang inang si Moira at hindi pa daw ito patay at nagkatingin lamang daw ito kay Zoe. Samantala itong si Hari nga ay nakiusap nga dito kay Lynette na kung maaari daw ay iorong na nga nitong si Lynette ang demanda para sa kanyang amang si Dr. Carlos Benitez dahil nga sa kondisyon nga nitong si Dr. Carlos Benitez na ito ay nawawala na nga sa sariling katinoan. At sabi pa nga nitong si Aling Susan na hindi daw maaari dahil nga daw ay may kasalanan daw sa batas itong si Dr. Carlos Benitez at lalo na daw dito kay Lynette. Ngunit itong si Lynette ay nagdadalawang isip nga din at naaawa din siya dito kay Hari dahil nga ay sobrang problema na din itong si Hari at hindi niya din matanggap na nagkaganoon nga ang kanyang amang si Dr. Carlos Benitez. At sabi pa nga nitong si Hari na gagawin niya daw ang lahat para lamang iurong lamang nitong si Lynette ang kasong isinampa niya dito laban kay Dr. Carlos Benitez sa ama nga nitong si Hari. At sabi pa nga nitong si Lynette na pag-iisipan niya yun dahil nga daw ay kailangang panagutan daw nitong si Carlos Benitez ang nagawa niyang krimen lalo na dito kay
Lynette at kailangan niya itong pagbayaran sa batas. At sabi pa nga nito ni Aling Susan na hindi maaaring iurong ni Lynette ang kaso nga dito kay Carlos Benitez dahil nga ay kailangan daw pagbayaran nitong si Carlos Benitez ang kanyang mga kasalanan sa batas. At hindi na nga iginiit pa nitong si Harry dito kay Aling Susan na ang gusto niyang mangyari. Samantala itong si Dr. Annalyn naman habang pumasok nga sa kwarto nitong si Dr. Carlos Benitez para i-check ito kung kumusta na ba ang lagay nito, ay nabungaran nga nitong si Annalyn na merong kausap sa telepono itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi pa nga nito na hindi niya daw tutulungan itong si Moira. So nagulat itong si Dr. Annalyn dahil nga ay buhay pa ba talaga itong si Moira at nakakausap niya nga ba ito nitong si Dr. Carlos Benitez or nababaliw na nga talaga itong si Dr. Carlos Benitez. So ito po guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap kung ano ba talaga ang nangyayari dito kay Dr. Carlos Benitez at kung buhay pa nga ba talaga itong si Moira. So maraming salamat po sa panonood ng aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and God bless us all. Bye bye.